Lydia and her encounter with God. Paulit-ulit po natin na binabanggit sa atin pong pag-aaral, dito po sa ating iglesia, ang kahalagahan ng encounter sa Panginoon. May mga tao na nakaka-encounter sa Panginoon in a mystical way, mysterious way, powerful way. May mga tao din naman na nakaka-encounter sa Panginoon in their ordinary conversation, even sa kanila pong trabaho. So ngayon, makikita po natin si Lydia bilang isang babae na kung saan ay pumunta sa lugar dalanginan at sa panahong iyon, kanyang nakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo ng Apostol Pablo. So sino po ba si Lydia? Sa binasa po natin na teksto, siya po ay isang negosyante. Ano po ang ginanegosyo nila? Kaida ang negosyo ay tela na purpura. Purple cloth. Purple cloth. Nung unang panahon, ang purple ay isa pong napakamahal na tela. Napakamahal. Only the royalty can afford it. Actually, may different hues pa yon. Iba-ibang kulay, iba-ibang intensity. The more intense, only the king or the queen can afford. Pero yung medyo mapula-pula ng konti o mas mapusyaw ng konti, ay iba din ang kanya pong value. No? So pero, most likely, ang kanya pong mga customers ay nabibilang sa tinatawag natin na royal family. So she is a seller of purple cloth. Actually, si Lydia is described dito po sa passage na ito na siya po ay isang babae na merong takot sa Diyos. She is a worshiper of God. That statement reveals that Lydia is not a Jew, but she is a convert from the Gentiles. So isa pong hintil si Lydia at siya po ay nakaakit sa pagsamba o paraan ng pagsamba ng mga Hudyo. Hindi siya Hudyo, pero ang kanyang paraan ng pagsamba ay paraan ng mga Hudyo. Kaya nga makikita po natin na si Lydia ay pumunta sa lugar na kung saan nagtitipon yung mga Hudyo para manalangin. Sapagkat doon sa Filipos, hindi po siya Jewish na community. Ang Filipos ay isang kolonya ng Roma. Basically, ang mga taga-Filipos ay mga Macedonians. Ang Macedonia, kung kayo po ay nag-aaral ng history, dyan po nanggaling si King Alexander the Great. Ang tatay ni Alexander the Great ay hari ng Macedonia. And Alexander the Great, isa po yan sa mga pinaka-influential, pinakamatapang na leader nung unang panahon na ang kanya pong imperyo ay hindi lamang sa Macedonia, hindi lamang sa Gresya, umabot ang kanyang kaharian hanggang Persia, hanggang portion ng India, hanggang sa Egypt. Yun ang kaharian ni Alexander the Great. Napakabata niya na warrior. Napakabata niya na conqueror. And yet, he almost conquered the whole known world during that time. No? Halos masakop niya ang buong mundo noong mga panahong yun. No? So, Macedonia, and specifically itong lugar ng Philippi, ay naging kolonya ng Roma. Kasi matapos ang mga Greeks, no, ay napalitan sila ng mga Romans. Kaya kung kayo nag-aaral ng Book of Daniel, makikita natin sa vision ni Daniel, sa panaginip ni Daniel, na merong isang napakalaking estatwa
na ang kanyang ulo ay gawa sa lantay na ginto, na ang kanyang breast ay gawa sa silver, tapos gawa sa bronze ang kanyang thigh, tapos gawa sa iron ang kanyang paa, at sa kanyang mga daliri sa paa, gawa sa pinaghalong iron at sa clay. Alam nyo, ito yung isang picture ng mga kaharian na nagsasucceed, no? Mula doon sa ulo, patungo sa breast, patungo sa thigh, hanggang sa paa. Kaya nga sabi ng mga nag-aaral ng Biblia, tayo'y nasa panahon na nandoon na sa paa. Pinaghalong iron at saka clay. And then sa vision ni Daniel, merong isang bato mula sa langit na lumalagablab at nahulog doon mismo sa paa noong estatwa na yon. Kung kaya't ang estatwa ay nawasak at saka nasira. But of course, that's a different topic kung gusto po nating pag-usapan dito po sa atin pong church. Now, so, ang Filipos ay lugar na kung saan ay kinukonsider bilang kolonya ng imperyo ng Roma. Ang mga tao dito are ethnically Macedonians. Pero marami ding mga Romans by citizenship. Actually, si Lydia ay hindi din native doon sa lugar ng Filipos. Taga saan po si Lydia? Siya po ay nasa lugar ng Thyatira, doon po sa Asia. Sa ating panahon ngayon ay bahagi ng Turkey. So pag sinabing Asia, sa Biblia, hindi kagaya ng Asia na pagkaintindi natin. Kasi ang Asia para sa atin ay hanggang dito sa Pilipinas, China, di ba ganun ang Asia, no? Siberia, Indonesia, Malaysia, India, Sri Lanka. Pero ang Asia para sa kanila, sa biblical times, is just a province of Rome. Probinsya siya ng imperyo ng Roma at ito ay bahagi ng bansa ngayon na Turkey. So hindi po yung buong kontinente ng Asia ang tinutukoy pag nababasa niyo po sa Book of Acts, ang word na Asia. It is just a portion of the bansa ngayon na kilala natin bilang Turkey. So doon po galing itong si Lydia. And Thyatira ay isa po sa mga mayayaman na mga syudad sa imperyo ng Roma. So gustong sabihin, itong si Lydia ay hindi lamang tagapagbenta ng isang purpura, kundi siya din po ay galing sa isang pamilya na mayaman at meron pong kakayahan financially. She and her family, entire family actually, accepted the Lord Jesus Christ. And they were baptized. Si Lydia at ang kanyang sambayanan ay nakakilala sa Panginoon, nabautismuhan, at sa kanya pong pagnanais na lalo pa pong makilala kung sino ang Panginoon at kung ano ang Panginoon, inimbitahan niya sina Pablo at Silas na tumuloy sa kanilang tahanan. At ang paraan ng kanyang pag-iimbita ay hindi lamang basta-bastang pag-iimbita. Sapagkat ang sinasabi ng salita ng Diyos, siya po ay nag-imbita sa paraan na halos pinipilit na sina Pablo at Silas na tumahan sa kanya pong tahanan. So ano po ba ang konteksto sa panahon ni Lydia? Sa panahon po ni Lydia, ang mga babae ay hindi po tinitingnan bilang kapantay ng mga lalaki. Sa ating panahon ngayon, meron pong equal rights ang lalaki at babae. Amen! Amen! Dito po sa Pilipinas, kinikilala po natin na ang mga estado ng babae ay kapantay din sa estado ng lalaki. Ang opportunity para sa lalaki ay opportunity din para sa babae. And so on and so forth. But not during the New Testament.
Women are not seen as equal to men. And seldom would say that a woman earns the majority or at least half of the income for the family. Actually, kaisipan po nung unang panahon na ang mga babae ay nasa tahanan lamang. Hindi pinapaaral ang mga babae sapagkat hindi naman niya role ang maghanap buhay. Role ng lalaki ang maghanap buhay. Role ng lalaki ang mag-engage sa society. Role ng lalaki ang bumoto. Salamat na lang sa Panginoon dito sa Pilipinas, ang mga kababaihan ay pwedeng bumoto. Amen! Amen! Kaya nga, ngayong eleksyon, tayo ay bumoto. Pero bumoto ng tama. Bumoto ng ayon sa konsyensya. Bumoto ng ayon sa rason. Bumoto ng ayon sa kaalaman. At hindi lang kayo bumuto dahil may nagbigay sa inyo ng papel at sabi ay, sister, ito ang papel, ito lang ang bilog-bilugan mo ngayong botohan. Hindi po yun tama. Ang pagbuboto po ay isa pong hard-earned rights ng mga kababaihan. Pag sabi mong hard-earned rights, hindi lang yan basta-bastang binigay sa mga babae. Ipinaglaban ng mga kababaihan ang karapatan na bumoto. Kaya, sa eleksyon, huwag mag-absent, bumuto ang lahat. Amen! Kung hindi pa kayo nakapagrehistro sa pagbuboto, ay yun lang, kasi tapos na yata ang registration. Pero karapatan po natin bilang malayang Pilipino na bumuto. No? And, pag tayo po'y bumuto ng tama at rason. Pakinggan ang kanilang mga plataporma, pakinggan ang kanilang mga plano, at pakinggan din kung may kakayahang kanilang maganap ang kanilang plataporma at ang kanilang mga plano. Amen! Kasi pwede ka namang magsabi ng ganito, Brother Roger, magsabi ng ganyan, pero ang totoo, wala namang kakayahan. Okay, so balikan po natin itong pinag-uusapan natin. So ang mga babae during that time do not have equal footing with men. Actually, si Hesiod, isa po siya sa mga philosophers, mga nagsulat noong mga panahon na ito. Ito ang sinabi niya sa mga babae. Do not let a flaunting woman coax and cozen and deceive you. She is after your barn. Yan ang tingin nila sa babae. Ang tingin nila sa babae ay mga gold diggers nung mga time na yon. Lumalapit sa iyo ang babae. Barn lang naman ang hanap niyan. Pera mo lang naman ang kanyang habol. Bahay mo lang ang kanyang habol. Comfort lang ang kanyang habol. Yan ang tingin nila during that time. Maging si Aristotle. Familiar tayo kay Aristotle, ano? Si Aristotle ay isa sa mga philosophers. Sabi niya, for the first principle of the movement whereby that which comes into being is male. Ang nauna daw, Brother Roger, ay lalaki. And male is better and more divine than the material whereby it is female. Mas mabuti daw ang lalaki. Mas divine daw ang lalaki kaysa sa babae. Yan ang sinabi ni Aristotle. Kaya nga minsan hanggang sa panahon natin ngayon, we are still influenced by the idea that women are the weaker versions of men. Which is not. Kung balikan natin ang Genesis chapter 1, Genesis chapter 2 rather, nung nilikha ng Diyos ang lalaki, nakita ng Diyos ang pangailangan ng lalaki. Kung kaya't, ginawa niya yung babae, si Eva. Saan ginawa si Eva? Kumuha ba ng ibang putik ang Panginoon? Kumuha ba ng kahoy ang Panginoon at ginawang babae? Ang ginawa ng Panginoon, kumuha siya ng bahagi ng katawan ng lalaki at ginawang babae. So gustong sabihin, kung ano ang nasa lalaki, yun din ang nagko-constitute sa babae.
Walang dinagdag ang Panginoon sa material na yon. What constitutes a man constitutes a woman. But of course, we are influenced by this kind of philosophy. So what can we learn from Lydia? Ano po ba ang ating mahutunan mula kay Lydia? Una, in verses 13 to 14. Prayer can open an opportunity for an encounter with God. Ang panalangin po ay maari pong magbukas sa atin ng isang oportunidad upang makilala ang Diyos. Maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen! I am able to access ang isa pong lecture ni Dr. Arlene Taylor. Isa po siyang neuroscientist. Ito ang sinabi niya patungkol sa prayer. Prayer is a form of meditation. At dahil neuroscientist siya, nakafocus siya sa pag-aaral sa human brain. At nakita niya na pag ang isang tao po pala, Sister Helen, ay nagpipray, ang frontal cortex ng kanyang brain ay nagliliwanag. Alam nyo, sa mga neuroscientist, pag nalagyan nila ng mga gadget-gadget yung ating ulo, pag nagliliwanag, gusto sabihin, merong brain activity. So, halimbawa, pag naglagay sila ng gadget, may nagliliwanag sa portion ng iyong brain. Ang brain natin may iba't ibang portion. May left, may right, may front, may back. No? May iba't ibang portion yan. At sa bawat ginagawa natin, ang iba't ibang portion ng ating brain, merong activity. Kaya nga pag wala tayong ginagawa, namamatay ang mga brain cells natin. Ang mga connections ng ating brain. Kaya nagkakaroon tayo ng dementia, nagiging makalimutin tayo. Ano pang nangyayari? Nagiging ulyanin tayo. Kaya nagsastop kasi nung pag-work. Once na nagsastop siya mag-work, nawawala yung mga connections. Pero sa kanyang pag-aaral, together with some people with her, nakita nila na pag nagpipray pa lang isang tao, na i-increase yung work ng frontal cortex ng utak ng tao. There is a difference between, kumuha lang ako ng ibang portions sa kanyang slide. There is a difference between active prayer and meditation and passive prayer and meditation. Para sa kanya, may iba't ibang klase daw ng prayer. Merong tinatawag na active prayer and meditation. You focus on specific thoughts. Ganon yon. Active prayer and meditation, nakafocus ka sa isang kaisipan. For example, gusto mo na gumaling ang iyong kaibigan. Nagpipray ka para gumaling ang iyong kaibigan. Nagpipray ka para ma-provide ang pangailangan ng iyong pamilya. That is active prayer and meditation. Ito namang passive prayer and meditation, you try to clear the mind of thought. Yung nakaupo ka lang at wala kang ibang iniisip, just being with the Lord. Sabi ni newborn Andrew, why God won't go away? Active, focused contemplation or prayer and meditation triggers a slightly different brain pattern as compared to passive meditation. Meron daw natitrigger sa ating brain pattern, at may malaking impluwensya yan sa atin pong kaisipan, sa ating katawan, sa ating kalusugan. Meditative or pondering, contemplating, meditating, thinking about spiritual things and listening, mayroon pong pag-aaral na nagsasabi that personal meditative prayer provides the greatest personal benefits. Yung mga nagliliwanag pala sa ating utak, yung mga connections pala na nangyayari sa ating mga neurons, sa ating mga brains, ay meron palang positibo na epekto sa atin pong buhay. Specifically, if we are praying a type of prayer that is
active and meditative. Pag tayo pala ay nagpipray para sa iba, nagpipray para sa ating sarili, nagpipray para sa ating bansa, ang unang nakakabenepisyo pala noon ay hindi sila, kundi tayo mismo. Pwedeng pakisabi sa iyong katabi, kapatid, ikaw ang nakakabenepisyo pag nananalangin ka. And minsan pag tayo po nanalangin, nakafocus palagi tayo sa ating sarili. Lord, help me. Lord, bless me. Lord, provide me. Lord, mas maganda pala, mas marami palang personal benefits pag iba ang ating pinagpipray. Sabi ni Anne Lamott, I've seen prayer answered, but often, in my experience, if you get what you pray, you've really shortchanged yourself. May isa pang paraan. Pag tayo po pala ay nananalangin, when we pray through singing. Actually, meron akong nabasa na isang quotation. Singing hymns is double prayer. Pag ikaw ay kumakanta ng mga hymns, dobling panalangin ang nangyayari. Double prayer. So kung ikaw nanalangin ng 30 minutes, na-accomplish yun ng pagkakanta ng 15 minutes. Just imagine. So para sa mga tao na hindi musically inclined kagaya ko, ay kailangan ng matutong manalangin ng merong tono, merong boses. Ang sabi niya, when prayers are sung, pag kinakanta daw natin ang ating prayers, dapat ito ang ating dapat matutunan. Ang tawag natin dito sa praise and worship ay tihila, hindi ba? Ang tihila, you are singing new songs to the Lord. Hindi yung mga kanta-kanta na natutunan natin, nalaman natin. You are singing to the Lord what is in your heart, what is in your mind. Kinakanta mo sa Panginoon. Binibigyan mo ng tono ang iyong nais i-express sa Panginoon. When prayers are sung, the brain becomes highly engaged as singing can stimulate all divisions of the cerebrum or neocortex. Pag tayo po pala ay nananalangin with song, ang lahat ng bahagi ng ating brain ay nai-engage. Isa pa, prayers that are spoken aloud stimulate more of the brain. Ang mga panalangin daw na iyong sinasalita ng may tunog, may sound, ay nagsistimulate daw ng maraming bahagi ng ating brains. Another na found out nila, reading aloud is so stimulating, it is considered as anti-aging strategy. Pag tayo pala ay nagbabasa ng may tunog, Sister Helen, anti-aging. Ganoon sabihin, bumabata pala tayo. So pag tayo po ay nagbabasa, wag lang tayong basa lang ng mata. Let's accompany voice in our reading. Kaya nga minsan sabi nila, bakit naman si pastor nagpapabasa ng Bible? Buong chapter talaga, ang haba-haba ng basahin. Meron pala yung basis, Pastora Flor. Merong pag-aaral, if you are reading aloud, meditatively, yan, for 12 minutes a day, it can reverse dementia. Merong isang pag-aaral, Brother Roger. So, sa kanyang pag-aaral, nakita niya, pag at least 12 minutes per day tayo nagbabasa, naiiwasan daw natin, nagbabasa ng mayroong sound sa reading aloud. Naiiwasan daw natin ang mga ill effect ng aging, kagaya ng dementia, makalimutin, nag-uulyanin, and so on and so forth. Sabi din, Pastor, nagbabasa naman ako. Bakit saan ka nagbabasa? Sa Kwan, sa YouTube. So iba pala yon, iba pala ang effect pag ikay nanonood lang. Iba din ang effect pag ikaw ay nagbabasa, at iba din ang effect pag ikaw ay nagbabasa at nagsasalita.
So ang kanyang pag-aaral, at least 12 minutes per day. Nagbabasa with sounds, reading aloud. Meron siyang anti-aging strategy. Kaya pwede nyo pong isulat ang inyong prayer at matapos nyong isulat ang inyong prayer, babasahin ninyo. So iba yung pagpipray na may sounds, iba din ang pagpipray na binabasa mo with sounds. Napaganda pala ang resulta ng kanyang pag-aaral na ito. Many studies have shown that when you pray for others, it can benefit them, especially if they believe in prayer and know you are praying for them. Marami pong instances para po sa amin, mga pastor, pinapatawag kami sa hospital, hindi na nagre-response yung tao. Pag pinagpipray, yung tao, nagre-respond pa rin, mayroong lumuluha na lumalabas sa mata. Pag hinahawakan ang kanilang kamay, gumagalaw yung kanilang kamay. And after that prayer, unang mapapansin po natin, nagiging matiwasay yung tao sa halip na naging aligaga. Nagiging matiwasay yung tao, nagkakaroon siya ng peace. Nagkakaroon siya ng naiiwasan ang kanyang pagsastruggle na kanyang naranasan before prayer. May mga ganong nangyayari. Kasi sa kalapong pag-aaral pala, meron palang benepisyos para sa iba when you pray for them. When you pray for them. However, sabi niya sa kanyang pag-aaral, the greatest benefit of prayer and meditation likely accrues to the person doing the prayer. Totoo na may benepisyo sa taong iyong pinagpipray, pero mas malaki pala ang benepisyo na napupunta sa iyo. Amen! Kaya nga, we are blessed with our UFW, with our UFM, na nagbibisita sa ating mga kapatid, praying for them, visiting them. Kasi, not only for those people who are in need of prayer ang nakakabenepisyo, kundi sila mismo. Kay Andrew Newberge, How God Changes Your Brain, sabi niya, there are different types of meditation and prayer. And these types of meditation and prayer affect different parts of the brain differently. Each appears to be beneficially impact neurological function, physical and emotional health. Tinan po natin, ano ang mga benefits pag tayo ay nagpipray? Pwede bang basahin natin ang first bullet? Go. Can increase blood flow to frontal, parietal, temporal, and limbic areas. Pag merong blood flow, nabubuhay yung mga cells. Pag wala ng blood flow, namamatay ang mga cells. Tama po yun, ano? So pag tayo po pala ay nagpipray, nagkakaroon ng increased blood flow sa iba't ibang bahagi ng ating utak. Sunod, pag tayo ay nagpipray, it can decrease metabolic activity. Alam nyo, metabolism ay isa po sa mga dahilan kung bakit tumatanda tayo. Metabolism. Kaya nga nung tayo ipinanganak, pink-pink pa ang ating balat. Napansin niyo nung tayo ipinanganak, pink-pink pa ang balat natin. Habang tumatanda tayo, ano nang itsura ng balat natin? Iba nang itsura, kulay brown na. Toasted na ang balat natin. Kasi dahil pala yan, Sister Bing, sa metabolism na nangyayari sa katawan natin. And sometimes, ang prayer din can trigger deafferentation. Ano itong deafferentation? Ito daw yung hindi mo nararamdaman yung pain. Hindi mo nararamdaman ang pain. May mga instances sa aking buhay na pag ako po ay nakakaramdam ng sakit, hindi ko fino-focus, Sister Helen, yung aking sakit. I am praying, Lord, sino kaya ang may sakit sa bahaging ito ng kanyang katawan? And I keep on praying, kung sino man yan, Panginoon, ang nakakaramdam ng ganitong sakit, Lord,
let healing flow upon his or her body. And amazingly, kahit sa akin, nakaramdam din ako ng comfort at nawala na rin yung pain. Nakaka-apekto pala ang prayer even sa atin pong feeling ng pain. Kaya nga marami pong mga instances na pag nagpipray po tayo sa mga may sakit, they are in pain before the prayer, and after that prayer, nawala yung sakit. But of course, we believe that it is God Himself who is moving upon the life of that person. Amen! Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Now, mayroong iba't ibang klase ng prayer. Pero may mga prayers that focus on gratitude, celebration, or positive vision of the future ay mas maganda pala. So pag tayo po pala ay magpipray, instead na sabihin mo sa Panginoon, Lord, asing kaluluoy ako. Tama ano? Asing tuyar ka ako nababatsagan, o ako nararamdaman ka, ako experience Ginoo. Ing traidor ako, itawo nak ing pagpagkatiwalaan nako. Ba, nakafocus ka sa negatibo? Pero kung magpipray ka in a more positive, na sabihin mo, Lord, salamat. Kahit ganito po ang aking sitwasyon, ito po ang nangyayari sa buhay ko. Kahit Lord, walang-wala kami, nakakakain pa rin kami. Amen. Sa atin masabi, Lord, asing wayar at suya Ginoo, ay silingin mo, Lord, salamat, di kanon. At least may asin at tubig, Brother Roger. You focus on celebration, gratitude, or positive vision. Ano pong nangyayari sa atin? There is an increased compassion, reduced depression and anxiety. It relieves our stress. It lowers our blood pressure and heart rate. And eventually, it extends our life. So when you pray to the Lord, look for reasons to celebrate. Lord, bisan kahit ganito po ang aking sitwasyon, salamat. Buhay pa rin ako. Amen. Lord, kahit walang-wala po kami ngayon, at least, hindi kami nabagyuhan. Hindi kami nasunugan. Hindi kami ninakawan. Focus on a more positive, celebratory vision of the future. Napaganda pag kayo po lumalapit sa Panginoon, you thank Him. Kaya nga sa atin pong prayer, mayroon tayong acts pattern. Di ba? May acts pattern tayo. A stands for adoration. Pag kayo'y lumalapit sa Panginoon, wag agad kayo magsabi, Lord, asing tuyar ka ako sitwasyon. Pag lumapit sa Panginoon, first adore God. Express your gratitude to the Lord. Express your appreciation sa Panginoon. Adoration. Tapos, C stands for confession. Paghingi ng tawad. T stands for thanksgiving. Pagpapasalamat sa Panginoon. And S stands for supplication. Hihingi sa Panginoon. So when you approach God in prayer and in supplication, pwede gamitin nyo ang inyong 5 fingers for us sa prayer. Ano ba ito? Itong 5 fingers na ito. Ano yan, Brother Roger? Ito, ano itong A? Thumb. Sino ang ipinagpipray natin pag nagta-thumb tayo? Ha? Those people who makes us one. Yan ito, grip ng ganyan. Panalangin natin yung mga tao na nagpapalakas sa atin, nagpapatibay sa atin. Tapos ito naman, ginagamit sa pagturo, let's pray for the teachers, for preachers, for missionaries. Ito naman mataas, ipag-pray natin ang mga leaders.
Ito naman ang pinakamahina. Let's pray for those who are sick, for those who are weak. At ito namang pinakamababa, let's pray for ourselves. So, every time na kayo po'y nagpipray, may maganda din na meron kayong tool na ginagamit. Studies have shown that prayer can be effective, directed and non-directed, local and non-local. Nothing seemed capable of blocking prayer, even a lead-lined room. Sabi ni Larry Dossey, prayer positively affect high blood pressure, heart attack, wound healing, headaches, and anxiety. Sabi ng doktor na si Larry Dossey. Meditation and prayer are excellent brain power boosters as they battle stress, such as it promotes synchronized brain rhythms and reduced levels of stress hormones. Reflecting on spiritual passages, envisioning God in a positive way, or saying a prayer that has special meaning for us can enhance our memory. Study participants who prayed and or reflected in a quiet, comfortable place for at least 12 minutes each day also experienced significant improvement in their memory. May back siya ng pag-aaral. Meditation can enhance one's ability to communicate with self. This can be helpful in working through negative feelings and in healing of illness. Together, our brain and immune organs constitute the most amazing healing system in this world. In most cases, if you get sick and if you get well, this system heals us. So ang atin pong utak at ang ating immune system, yan pala ay nagko-constitute para sa atin pong kagalingan. Kaya nga kung ang ating utak ay napuno ng depression, ng panghihina, ng panlulupaypay, bumabagsak din ang immune system, nagkakasakit din yung tao. Pero kung tayo po ay may sakit at ang ating isip nakafocus sa Panginoon, sa kabutihan ng Panginoon, sa panalangin, at sa pagse-celebrate ng ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay, healing comes upon that person. So si Lydia, in one of her days, pumunta sa lugar ng panalangin, na-encounter niya si Pablo, nakilala niya ang Panginoong Hesukristo. Ikalawa, what we can learn from Lydia in verse 15, our hospitality can lead others into their own encounter with God. Ang atin pong pagiging bukas ng ating tahanan ay magdadala sa iba upang makilala din nila ang Panginoon. Just imagine, kung ang ginawa po ni Lydia matapos niyang marinig si Pablo sa kanyang pangangaral at matapos niyang tanggapin si Jesus sa kanyang buhay, nanahimik na lang siya at hindi niya pinakilala sa kanyang pamilya si Pablo. Maliligtas kaya ang kanyang buong pamilya? Of course, hindi po. So our hospitality, our capability of accepting others and welcoming others in our lives can bring them into a personal encounter with God. Ang atin pong kakayahan ng pagtanggap, ang ating kakayahan po ng pag-welcome ng buhay ng iba sa ating mga buhay ay magdadala din sa kanila upang makilala nila ang Panginoon. So, ano-ano po ba ang nagagawa ng hospitality? Una, in Philippians chapter 2 verses 3 to 4, it helps us build better relationships with people. Better relationships with people. Always remember that the cross of Jesus is composed of two lines. Dalawang lines ang cross na Jesus. Merong vertical at merong horizontal.
Yan ang cross ni Jesus. Vertical at saka horizontal. Vertical refers to our relationship with God. Tayo po nakikipagrelasyon sa Panginoon. In prayer, in worship, in adoration, in reading His Word, in meditation, we are establishing relationship with God. Amen. Ay yung horizontal naman, relasyon sa ating kapwa-tao. Kaya nga si Jesus, sa kanyang summary ng mga utos ng Panginoon, 639 commands. 639 commands. It is being summarized into 2. Love the Lord your God and love your neighbor as yourself. Yan ang summary. You cannot say, ang sabi ni Apostol Juan, that you love your God and hates your neighbor. You cannot say that. Kung ang iyong neighbor nga na nakikita mo, nakakasama mo, nakakadaupang palad mo, hindi mo kayang ibigin, paano mo pa kaya iibigin ang Diyos na hindi mo nakikita? So, our hospitality helps us build better relationship with people. Ang mga Kristiyano noong unang panahon, bukas ang kanilang mga tahanan sa pagtulong sa iba. Bukas ang kanilang mga tahanan sa pagtanggap sa iba. In such, even angels are being encountered by them. Tingnan mo si Abraham. Abang lasa kang ida pahilay-hilay hagdo sa may puno ni Mamre. Di ba? Nagpapahinga siya. Siguro, summer yun. Doon siya sila ng puno eh. And then, sa malayo, nakita niya, merong 3 lalaking papalapit sa kanyang tent. Anong ginawa ni Abraham? Nagbaoy si daet shotgun? Trespassing ka mo. Di ba hindi? Anong ginawa po ni Abraham? Nagrali-rali sida. Nagsiling sida sa asawa. Rali, may tawong papaabuton. Magyuto ka. Tapos inutusan niya ang kanyang mga alipin. Nagpakatay ng pinaka mataba na kanyang alaga. It seems that Abraham is prepared to entertain a visitor. And then, kanya pong pinakausapan ang 3 lalaking ito na magpaiwan at magkaroon ng merienda sa kanyang tahanan. Bukod ang merienda katong in-prepare. Ing mabasa na ako hali sa Bantuano nak Bible, siling nida, palihali sa suyor, magmerienda anay kita. Ay hamak katong Bantuano nak translation, magmerienda anay kita. Pero ang yuto ay tupa, kambing, pilang kilong harina. Ay hamak katong merienda katong ida. But He is welcoming. He is hospitable, not knowing that those 3 persons are angels of the Lord. Anghel pala yun. Ang 3 yun ay anghel pala. At ang isa doon is positively referred to as the angel of the Lord. The angel of the Lord. Sabi ng mga theologians, Sister Helen, ang the angel of the Lord, yung may the, yung mayroong, anong ang the? Definite article. Gusto sabihin, specific. Iba pala yung tinatawag mo, a pastor, at iba din ang meaning ng the pastor. Tama ba yan, Sister Ruth? Di ba, laki ang diferensya, no? A pastor at saka the pastor. Isa doon sa 3 angels na yon is referred to as the angel of the Lord. At sabi ng mga theologians, ang the angel of the Lord, pag nag-a-appear sa Old Testament, nagre-refer daw yan sa pre-incarnate existence ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinabi ni Jesus, before Abraham, I am. Bago pa si Abraham, ako na. Ako na. So,
in our hospitality, we build better relationship with people. In our hospitality, it reminds us of what we have to offer. In Acts chapter 3, verse 6. When Peter and John went to the temple, they passed the gate beautiful, sabi ng kanta. At doon sa gate beautiful, meron pong isang lalaki na hindi nakakatayo. He was crippled throughout his life. At ang kanyang ginagawa doon sa gate beautiful, siya po ay namamalimos. Kaunting tulong. Humihingi ng tulong sa mga taong nakapaligid, dumadaan patungo sa templo. Pero si Pedro at saka si Juan, mga alagad ng Panginoong Hesukristo, walang hanap buhay. Ano ang sabi nila? Silver and gold have I none. Wala akong ginto. Wala akong pilak na pwedeng ibibigay sa iyo. Pero meron akong ibibigay sa iyo ngayon. In the name of Jesus, rise up and walk. Sa pangalan ni Jesus, bumangon ka, tumayo ka. At pagkadaka, yung lalaking hindi nakatayo simula kanyang pagkabata, ay nakatayo for the first time. What can we offer to others? Our hospitality, more than the food, more than the drinks that we can offer to them, we can offer the best gift, none other than the Lord Jesus Christ. Amen! Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Kaya nga sinasabi natin parati, pag kayo po ay nag-birthday, may mga celebration sa bahay, tapos nag-invite tayo ng mga kapitbahay, pwede din naman tayo mag-invite ng pastor na mag-share ng salita ng Diyos, even for 5 minutes, even for 10 minutes, even for 3 minutes sa inyong mga celebrations. Because more than the food that we can offer, more than the drinks that we can offer to them, more than the gifts that we can give to them, the greatest gift na pwede po nating maibigay ay walang iba kundi ang ating Panginoon. 1 Timothy chapter 4 verse 12, our hospitality provides a way for us to set a good example. Tayong mga Kristiyano are witnesses of Jesus. Our lives are witnesses for Jesus. Ang mabuhay po natin, saksi kung ano ang pwedeng gawin ni Jesus sa kanilang buhay. Ang buhay po natin ay saksi kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay nila. So our hospitality will allow them to see our lives. And lastly, in Mark chapter 12 verse 31, our hospitality offers us a chance to help when someone is in need. Ang atin pong hospitality ay nagbibigay sa atin ng oportunidad na tumulong sa sino man na nangangailangan. So si Lydia, sa kanya pong pananalangin at sa kanya pong pagtanggap kay Pablo at kay Silas sa kanya pong tahanan, hindi lamang ang kanyang buhay ang nabago, kundi ang kanyang pamilya. And together with the jailer, they formed the first families who are Christians in Philippi. Siya, ang kanyang pamilya, ang bantay bilangguan at ang kanyang pamilya, ang naging mga haligi ng iglesia sa Filipos. And this church in Philippi is not only an ordinary church, but a partner of Paul sa kanyang ministeryo. Kaya nga, ang Philippians is the most emotional book or letter written by Paul. Why? Because Paul really appreciated the love of the brethren in Philippi. Na-appreciate ni Pablo ang pagmamahal ng mga kapatid sa Filipos. At dahil sa pagmamahal ng mga kapatid sa Filipos, na ipagpapatuloy ni Pablo ang kanyang paglalakbay, ang kanyang ministeryo, ang kanyang paglilingkod sa Diyos, ang kanyang pagkatawag sa Diyos.
dahil sa mga kapatid sa Filipos. Lydia has a distinct encounter with God. Through the preaching of Paul, through the sharing of Paul, in one of their prayer meetings, nakilala niya si Jesus, na bago ang kanyang buhay, maging ang kanyang mga mahal sa buhay. Nawa sa ating mga buhay, makaranas din po tayo ng encounter sa Panginoon, kagaya ng encounter na meron si Lydia. Pagpalain po tayo ng Panginoon.